Magandang araw sa inyong lahat, mga kababayan. Ako uli si JDB, ang inyong abang lingkod. Pag-usapan natin ito, power cost ng Pilipinas, pinakamababa sa buong Asia. Yan ang sinabi ni Ramon Ang kanina dyan sa World Economic Forum Q&A with the President. So, nag-share po siya. At ito, ako po talaga inagulat dahil sinasabi nga, tayo ang may pinakamataas na presyo ng kuryente dahil nga po sa mataas ang ating cost, yung ating power cost. Na bago mapunta yan sa ating mga bahay-bahay, naku, napakalaki raw po ng gastos dito. Okay? Pero sinabi niya po dito, at pag-usapan din po natin, di ba? Paano mapapababa ang presyo ng kuryente? Okay? Yung binabayaran po ng mga households, pero ano mga nagja-jumper? Oh, sir, pasok. Saying Philippines is not competitive because our power rates are so expensive. Okay, di ba? Yun ang First sinasabi. of Oh, ito all, pakinggan niyo I ng would buo. like to thank the President and Borgie for this opportunity. I'd like to share with our guest today about the questions when I was in Davos 2 years ago. You know, in that conference, people are saying Philippines is not competitive because our power rates are so expensive and our fuel prices are so expensive in this country. But the truth is, Philippines, if you compare it apple to apple, actual cost of power and fuel is the lowest in Asia, except Philippine government imposed excise tax and VAT. And of course, plus all other countries around the region are subsidizing their fuel and power. But of course, that cannot last forever. Like our neighboring country, Malaysia, is subsidizing $20 billion a year. And Philippines, being a modern country, tama ba yan, sir? Modern. And market force. Philippines practice market force. So in this country, we don't subsidize and we impose taxes. So, and also I'd like to share with our guests here today, do you know that Philippines is one of the earliest to develop geothermal power? Our first geothermal power was built in 1977. And today our geothermal is 2,000 megawatt. And Philippines is also one of the first in Asia to build nuclear power plant in 1976. And also we operated discovered our Malampaya natural gas early on in 1980s. So Philippines, by the way, also solar, I was talking to my colleague here. Solar was first built in the Philippines in 1980, way ahead of everybody in Asia. Grabe, di ba? Way ahead of everybody in Asia. During 80s, Pilipinas. Di ba? Tapos pilit pa nilang pinabagsak si Apulakay. Grabe. So Philippines is very, very advanced during the 60s, 70s, and 80s. And the unfortunate event of military takeover stopped everything. And now we are trying to catch up thanks to our beloved president. Thank you po. Yun. Okay. So, yan ho kanina, di ba? So, kung maalala ninyo, siguro somewhere dito sa bandang dito. Forever, like our neighboring country, Malaysia, is subsidizing 20 billion. All other countries around the region are subsidizing their fuel and power. But of course, that cannot last forever. Like our neighboring country, Malaysia, is subsidizing $20 billion a year. Okay, 'di ba? So, yung mga ibang 'di ba sinabi niya na tayo ang may pinakamababa. Kaya lang ang problema natin dito is we do not subsidize. Unlike Malaysia and other neighboring countries, nagsa-subsidize po sila, 'di ba? Bakit sila nagsa-subsidize? 'Di ba? Kasi po mahal yung cost of power nila. Ang Pilipinas, mura ang ating cost of power. Ano ho yung nagpamahal sa atin?
Ang nagpamahal po sa atin ay ang excise tax. Yung mga buwis na nakukuha, pinapataw diyan po sa power generation, sa power distribution, yan, sa retail, lahat yung mga taxes na yan. Ngayon, eto, syempre, hindi naman yan hawak ng gobyerno. Di ba? Dapat nga po, ganito yan eh. Hawak yan dapat, ito, ng napokor. Dati kasi nung napabayaan tayo, gaya ng nabanggit niya, since 1986, naging NABROCOR. Yung NAPOCOR, National Power Corporation, naging National Brownout Corporation. So, na-privatize po ito. 'Di ba? Nang ma-privatize ito, kung sino-sino na yung mga pinayagan natin na maging yung power source, 'di ba? Nag-aano sila, nag-degenerate. So ang purpose po noon is competition. Ang nangyari po, naging cartel, nagsabuatan sila. So isang naging malaking problema natin. But sabi nga ng isang negosyanteng successful, si Ramon ang nakita niyang problema rito is nag-i-impose tayo ng buwis. Hindi naman po natin pwedeng alisin ang buwis. Talagang mapipilay ang ekonomiya natin, ang gobyerno natin. Di ba? So, paano po mapapababa? Yun ang pinaka-importante pong tanong. Paano mapapababa ang presyo ng kuryente? Naalala ninyo itong Maharlika Investment Fund? At yung nababalita nitong mga nakaraang araw na ang management ng Maharlika Investment Corporation ay they're eyeing to invest on power generation. Ibig sabihin, magnenegosyo sila sa makikisali sila diyan sa kompetisyon. Then, yung kikitain nito, ano ba ang purpose na gagawin nila sa kikitain ng Maharlika Investment Fund or ng Maharlika Investment Corporation? Ito ay para makatulong sa budget ng gobyerno. Hindi ito para pandagdag sa panggastos ng gobyerno. Ito po ay magiging panggastos ng gobyerno. Now, therefore, kapag meron tayong sufficient amount or more than we need na pera na nakukuha dyan sa Maharlika Investment Fund, pwede na po na unti-unti ay tanggalin na ang excise tax. Nang sa ganon, bababa po ang singil ng kuryente natin. 'Di ba? Ngayon pa nga lang, hirap na hirap matanggal itong PPA, which is actually almost or more or less 50% ng singil sa atin eh. Ito yung bill mo, ang total mo is 150 pesos, papasukan ka ng PPA, patay ka na ngayon. Dodoble na ang bayarin mo. O, di ba? So, yun po yung nakikita ko naman dito. And I'm sure, yan din ang nakita niya ron. Hindi na lang yan na-discuss sa part na ito dyan sa kanilang Q&A dito sa World Economic Forum. Pero nung marinig ko ito, grabe. Sabi ko, well, talagang mainam po talaga na ang kasama ni PBBM ay mga matagumpay na mga negosyante when it comes to business or investment strategy para sa bansa natin. Kasi sila, nadidetermine nila ano yung problema, ano yung kakulangan. 'Di ba? Why this thing is happening? At ako ngayon ko lang nga po talaga narinig at na-realize ano yung nagpapataas sa presyo. Kasi nung marinig ko kanina to, na Pilipinas ang merong pinakamataas daw na presyo ng kuryente, yan ang pinag-uusapan nung nakaraang past 2 years na pinuntahan niya ron sa Davos. 'Di ba? Pero ito na nga't pinaliwanag niya na dito sa Pilipinas, ang totoo, problema lang natin ay ang excise tax. 'Di ba? Kaya sabi ko, shit, very timely. Ito presidente natin, tapos meron siyang ipinanukala na Maharlika Investment Fund at ang kanilang strategy ngayon ay gamitin ito dyan sa power generation. Dahil hindi po nalulugi ang power generation. 'Di ba? Hindi ko sinasabi na kapag nag-invest na tayo, kasi sinasabi nila ganito eh. Kaya ngayon ko lang to kinontent. Hindi ko po kasi maintindihan yung sinasabi na mag-i-invest ang Maharlika Investment Corporation
sa power generation para mapababa ang presyo ng singil sa kuryente. Hindi ko ma-reconcile to sa isip ko, paano yun? Mapapababa nito, mag-i-invest sila. Di ba? Iyon pala, pwede kapag ito'y nakakapaglikom na tayo ng income, ng revenues mula sa investment sa enerhiya, ito naman, ang ating excise tax, paunti-unti, paliitin ng paliitin ang singil. Hindi naman malulugi yung mga investor Hindi sila malulugi. Hindi malulugi. Kasi ang gagalawin lang po ng gobyerno rito is the tax that the government imposed, which is the excise tax. Di ba? Kaya maganda. Sabi ni Perlatan, Sandro ay economist, di ba? Okay? So, yan po ang aking isang inaasahan sa administrasyon na to, since nababanggit din yan ni PBBM, bago pa yung kampanya, dinidiscuss na rin niya yung presyo ng kuryente, yung masyadong mataas, ano yung magagawa dito. Yan. Alright. Tsaka perfect. Alam niyo kung saan niya nakuha yung Maharlika Investment Fund idea? Naalala niyo? Sino nakakaalala po? Paki-comment. Isang bansa yan na pinuntahan niya dito sa Southeast Asia na nagsisimula sa letrang I at nagtatapos sa letrang I sa mga Australian. Alam niyo kung ano? Indonesia. Nagsisimula sa letrang I as in indigo at nagtatapos po sa letrang I as in apple. Yan, hindi po sa Malaysia, sa Indonesia niya po yan nakita. Tapos pinag-aralan niya na. Diba? Yung mga bansa nagkakaroon ng ganyan, kumikita, may mga bumabagsak. Sa buong mundo na mayroong mga ganyan, ilan pa lang naman po. So, isa, dalawa lang ang sumemplang pa dyan. Yung Nauru, alam niyo ba yung Nauru? Yung bansa na nabuo sa ipot ng ibon, sabi nga sa mga biro, during 1960s, yan hong bansang yan ay sobrang yaman. Ang mga tao dyan, meron silang nakukuhang dividendo worth $30,000, if I'm not mistaken, a month mula po sa gobyerno. Ang kanilang produktong kinukuha doon, itong yung yung ginagamit sa sa fertilizer. Kaso naubos na 'yon. So wala na, bangkarote sila, hindi sila nag-imbak ng iba't ibang mga industriya na para makakapanghalili in case na maubos na itong kanilang natural resources. 'Di ba? So ngayon, nagkaroon po ng bagong, yung pataba. Nagkaroon ng investment fund sila at ito nga ay nalugi, tapos nagkaroon ng panibago, pero ang nagmamanage po ay ang Taiwan na kanilang recently lamang tinalikuran nila, at saka ito pong Australia, Taiwan, at saka ito pong ADB, yung Asian Development Bank, ang tumutulong sa kanila. Kaya po nabubuhay pa ang bansang Nauru. Diba? So basta tama yung perspective diyan sa Maharlika Investment Fund na yan, kikita at kikita yan because they can choose to which industry should they invest. Diba? Tapos hindi naman mga politicians yung mga humahawak, talagang mga kilalang mga negosyante. Na legacy na kumbaga nila ang nakataya rito. Kapag putragis nalugi pa yan, samantalang itong mga sarili nilang negosyo hindi nalulugi. Tapos sila yung nagmamanage pa. 'Di ba? Kakahiya. Okay? So, yan maganda rito. Alam na natin at least kung paano posibleng mapababa ng gobyerno. And I support itong plano nila na diyan mag-invest sa sa power generation ang Maharlika Investment Corporation.